Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So sa araw nito, ang ating pong pamagat sa ating mentoring is highly recommended way of life. Makikita po natin ang ating talata sa Titus chapter 3. So babasahin ko po yung verse 8, pinakapunong talata po natin. Ang sabi niya, mapapagkatiwalaan ang aral na ito. Kaya ito ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos. Inulit ko po, ang sabi niya, kaya ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti at siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita. So yung unang points po natin, babalik po tayo sa verse 1 na dapat una, highly recommended way of life, magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. So ito po yung mga verse na self-explanatory at narinig po natin yung mga katuruan po dito. So yung pagpapasakop sa mga pinuno na ibinigay sa atin ng Diyos, katulad ng mga magulang, mga teacher, mga pastor, and then ang sabi niya, at may kapangyarihan which pertains about our government. Ano po, na dapat magpasakop din tayo sa mga batas o sa mga pinapagawa po sa atin bilang citizen ng isang nasyon. So, magpasakop sa mga pinuno at kapangyarihan. Number 2, na highly recommended life ay laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Palalahanin mo sila dun sa last part po ng verse 1 na maging handa sa paggawa ng mabuti. Maganda pong lagi tayong intentional, ready to do good works upang lalong makita ang Panginoon sa pamagitan ng ating mga gawa. Huwag po natin kaliligtahin yung mga oportunidad or even mag-create ng oportunidad para makagawa po tayo ng mabuti. Number 3 is huwag tayong magsalita ng masama kahit kanino. Ang sabi ng salita ng Diyos, verse 2, pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban kanino man. So, ang word po dito, laban kanino man. Sino man tao, nakasakit man sa iyan, hindi ka dapat magsalita ng masama. May mga ginawang paninira sa iyan, may pagtataksil na ginawa sa iyan, hindi ka pa rin dapat magsalita ng masama. Sapagkat kailangan nating panatilihin yung pagiging tunay nating Kristiyano at yung ipakita ang Panginoon Jesucristo even sa mga pangyayari sa ating mga buhay, magiging mabuting tao tayo, maganda pa rin yung salitang nanggagaling sa ating mga bibig. Amen? And number 4 is maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. At the last part po yan ng verse 2. Turuan mo silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Once again, sabi niya, sa lahat ng mga tao, mahinahon at magalang. Haters mo man yan, ano mang ginawa sa iyan, maging mahinahon tayo at magalang pa rin. So, lagi nating narinig minsan, kung magalang ka sa akin, igagalang kita. Kung wala kang galang sa akin, hindi kita gagalang. Tayo po, hindi po ganun. Kung wala kang galang sa akin, lalo kitang igagalang. Sapagkat ito yung utos ng Panginoon na dapat kong ipamuhay. And number 5 is alalahanin natin na tayo wala na sa ating dating pamumuhay. Kaya nga ang verse 3, ang sabi niya, nung una, ibig sabihin, dati ito tayo. Tayo yung mga hangal, hindi masunurin, totoo po yun, naliligaw at nagiging alipin ng makamundong damdamin at laturin ng kalayawan. Naghahari sa atin ng masamang isipan at pagkainggit. Tayo kinapuputan ng iba, sila din ay kinapuputan natin. So kung ano yung ginagawa nila sa atin, ginagawa din natin sa kanila. Dati yun, noon yun. So alalahanin mo na tayo wala na sa dating buhay. Then alalahanin din po natin na nakatanggap na tayo ng pinakamahalagang kaloob ng Diyos, yung kaligtasan at ang kanyang banal na Espiritu Santo na makikita po natin sa verse 4 at saka 6 ng chapter 2 ng Titus, na tayo po ang nakaranas ng kabutihan ng pag-ibig ng Diyos at ibinigay sa atin ng kaligtasan. Ang tagapagligtas, ano po, tayo niligtas niya, hindi sa ating gawa, kundi dahil sa ginawa niya at habag niya sa atin. Amen. At masagana niyang ipinagkaloob ang Espiritu niya, ang sabi ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang Holy Spirit po ngayon ay nasa atin niya na. That's why we can live really a fruitful, highly recommended life. Amen? Tandaan nyo, may bagong buhay na kayo. So God expect you to live a life worthy of His name or of His calling. May mga dapat po tayong iwasan. Una, iwasan ng pagtatalo. Ang walang kabuluhang pagtatalo. Sa verse 9, makikita po natin yan. Iwasan mo ang walang kabuluhang pagtatalo, ang sabi niya. So, kung yung mga usapan ay mga walang kabuluhan yan, walang kapupuntahan, iwasan na natin maaga pa. May mga taong mahilig magipagtalo para minsan sinusukat ka or minsan may gusto silang patunayan sa kanilang sarili. Pero kung walang kabuluhan ang kapupuntahan nito, let us stop it. Amen. So, pakikipagtalo at pag-uusap, magkaiba po yan. Ang pagtatalo ay nagbibigay ng negatibong damdamin or kailangan may laging manalo o kailangan ipipilit ang sarili, at nagkakaroon ng heated disagreement at hindi po napupunta sa mabuting
kalalagayan ng pag-uusap. Wherein yung totoong pag-uusap, tayo po'y nagpapalitan ng best idea. At nire-reinforce lang natin yung mga ideas or ini-improve natin. Kaya mas maganda yung pag-uusap kaysa sa pagtatalo. Number 2 po is avoid po natin yung fruitless and nonsense discussion that adds no value sa ating present situation. Ang sabi ng verse 9 pa rin, ano po, dun sa huling talatan, parte po nito. Okay, sabi niya, di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at mga pagtatalo at alitan tungkol sa kautusan, ang mga ito'y walang mabuting ibubunga at walang halaga. Fruitless lang po sila. Ano? Walang ibubunga, walang halaga. It adds no value. Wala silang sense. Ano? So, kung yung pag-uusap, nakikita mong hindi nag-a-add ito ng kabutihan sa'yo, ng value sa buhay mo, o sa sitwasyon, o sa usapan, at wala itong halaga, tigilan po natin. Maging sensitive po tayo sa mga uri ng tao na gusto lang ay may patunayan o gusto nilang makipagtaltalan o makipagtalo lamang. So, avoid people who are fruitless and nonsense sa kanilang mga diskurso. And number 3 na dapat po natin iwasan ay yung do not associate yourself to a divisive person. Ang sabi ng salita ng Diyos, pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo ang mga taong lumilikha ng pagkakabahagi-bahagi. Sa verse 10, makikita po natin yan. And then, sino po yung mga taong ito? Ito yung mga taong laging may nakikitang mali. Wala naman silang pinapakitang tama o ginagawang tama. Ito po yung mga taong hindi nagiging masaya sa success ng ibang tao, kundi nandun yung pagkainggit. Very divisive po yung mga taong ito. Minsan, maganda silang kaharap, pero pagtalikod mo, iba ang sinasabi. Ito pa yung masama, yung naghahanap sila lagi ng kakampi nila, at inaawahan dun sa kanilang pagiging negatibo. Very divisive po ang mga taong yan. So, let's avoid them. Let's not associate with them. So, I hope you have learned sa ating maikling mentoring. Highly recommended way of life. Amen. God bless you all.